Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento, Episode 11, by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Makalipas ang 2 linggo, bumalik na ako ng Manila upang formal ko nang ihain ang resignasyon ko sa aking amo. Bagamat tutol ang boss ko, wala naman siyang magagawa. Mag-aantay pa ako ng 1 araw bago ako makuha ang lahat ng aking service benefit sa loob ng 2 taon kong paninilbihan sa kanila. Namiss ko yung munting bahay ko nang makita ko yon. Pero hindi na ako pwedeng matulog dun eh. Kaya kumuha na lang ako ng isang maliit na hotel. Hindi ko rin nakita yung sasakay ni Sarhento. Pinasyalan ko yung tita ni Kuya Carlos na si Tita Carol para makibalita na rin. Sobra-sobra yung pananabi kong makita siya. Subalit, mahigit 1 linggo na palang umalis ang mag-asawa. Umuwi daw yung 2 sa probinsya ng Quezon. Samantala, yung sasakyan naman niya ay naibenta na raw sa isang kasamaang sundalo. Nalungkot ako dun sa pagkakabenta. Kung alam ko lang sana, dapat kami na lang ni Kuya yung bumili noon. Inalok pa nga kay Kuya Buboy yung sasakyan pero tinanggihan niya ito dahil mas gusto nito ang bagong sasakyan. Isa pa, kailangan magpagawa muna sila ng garahe dahil sayang naman daw yung ibabayad nilang rentang 800 pesos kada buwan. Si Buboy naman, hindi ko rin nakausap dahil abala naman ito sa kanyang pag-iintindi ng kanyang mga papeles sa pagsakay niya muli sa barko. Nagpaalam ulit ako sa tita ni Sarhento. Sinabi kong dyan lang ako pansamantalang nanunuluyan sa isang maliit na hotel at maaaring bukas na ako makakauwi. Bakit pa nga daw ako mag-hotel ay pwede naman ako makituloy sa kanila? Masama yung loob ko ng araw na yun eh. Kahit kapirasong sulat man lang o habilin, para sa akin wala man lang ginawa si Kuya Carlos. Siya pa nga mismo yung nagsabi sa akin na aantayin daw niya ako sa Manila. Wala akong nagawa kundi maghimutok. Asang-asa ako na magkita kami. Yun pala, iiwanan din naman pala niya ako. Pinaglalaroan yata ako ng tadhana. Dahil ako rin yung nagdurusa sa mga naging desisyon ko. Pagkatapos, ito pala yung mangyayari. Ay nako, gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magwala. Pero, hindi naman ako bayolenteng tao para gumawa ng ganun. Gustong tumulong ng mga luha ko. Ang sakit-sakit pala maiwan. Yung tipong bigla ka nalang iniwan tapos bigla nalang nawala yung taong mahal mo. Inigilan ko na lang sarili ko. Sumikip yung dibdib ko. Hindi ko na kayang dalhin pa yung bigat ng aking nararamdaman. Sa isang sulok ng pader sa silid ng aking hotel, gumawa ako ng sulat para kay Sarhento. Kuya Carlos, tulad ng pangako ko sa'yo, bumalik ako dito sa Manila. Nag-resign na rin pala ako sa trabaho ko. Dumaan ako sa tita Carol mo. Umaasa na magkikita tayo. Pero, umuwi pala kayo ng probinsya. Nauunawaan ko lahat yon. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa akin. Gusto ko lang iparating sa iyo na hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Dahil mahal na mahal kita, kuya. Mula nang iniwanan mo ko, lagi kitang naaalala. Lalo na yung mga yakap at mainit na halik mo sa akin. Namimiss ko na. Ayoko na magkahiwalay tayo, kuya. Nakapagpasya na akong sumama sa'yo dyan sa probinsya nyo. Yung offer mo sa akin noon,
Sana gumawa ka ng paraan para makapag-usap tayo ng personal. Sana ipaglaban mo ko, kuya. Ipaglaban mo yung nararamdaman mo para sa akin. Mag-aantay lang ako sa'yo. Mag-iingat ka lagi, mahal ko. Nagmamahal, Rob. Kinabukasan, bago ako tumuli ng terminal ng bus, muli akong dumaan sa tita ni Kuya Carlos. Magandang umaga po, tita. Bago po sana ako umalis, may kiusap po sana ako na sana pag dumaan po si Sargento rito, ibigay niyo po itong sulat ko. Magandang umaga din, Rob. Walang problema. Makakaasa ka na makakarating to kay Sargento. Mag-iingat ka sa biyahe mo, ha? Alam mo naman na welcome ka lagi dito sa bahay namin. Maraming salamat po, tita. Sige po. Aalis na po ako. Nakauwi na ako nun sa bahay namin at napansin ng pamilya ko yung pananamlay ko. Lalo na ni nanay. Anak, ayos ka lang ba? Ano ba yung dinaramdam mo? Agad na yumakap sa akin si mama. Maaari mo bang sabihin sa akin, bunso, kung anong problema mo? Malumanay niyang tanong habang hinihimas niya yung likod ko. Ayos lang po ako, ma. Walang anuman po ito. Ayos lang po ako. Humihikbing lang ako habang nagsasalita. Hindi ko maipagtapat sa aking ina ang totoong dahilan ng problema ko. Nahihiya akong malaman niya na ang kanyang bunso ay umiibig sa kapwa lalaki. Pero pakiramdam ko, parang alam ng aking ina ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Anak, walang nagmamahal dito sa mundo ang hindi nasasaktan dahil iyan ang nagpapadalisay ng kanyang pag-ibig. Basta, tandaan mo, anak, sa likod ng madilim na ulap, naroon lagi ang araw na nagliliwanag at tumatanglaw. Kaya nga, Robin, ang ipinangalan ko sa iyo na ang ibig sabihin ay nagliliwanag. Ganun ang aking ina. Kahit nung bata pa ako, nalalaman niya agad ang mga dinaramdam ko. Salamat, ma. Salamat po. Salamat sa pag-uunawa at pagmamahal mo sa akin. Hindi ako nagpahalata ng aking personal na problema kay Kuya Andoy. Maging kay Papa noon. Mabuting sarilinin ko na lang yon. Ibinuhos ko na lang sarili ko na maging abala sa aming farm. Sinasama rin ako ni Kuya sa kanilang mga gawain ng kanilang simbahan. Nakikinig din ako sa kanilang mga pag-aaral na ginaganap sa iba't ibang pagtitipon. Marami akong magagandang bagay na natutunan dahil na naibsan kahit papaano ang bigat na dinadala ko dito sa aking puso. Subalit, sa aking pag-iisa, siya pa rin ang laging laman ng isip at puso ko. Tanging larawan ni Kuya Carlos, sombrero at t-shirt na binigay niya sa akin ang binabalik-balikan kong niyayakap at pinaghahalikan. Makalipas ang 1 linggo, nagbalik ulit ako ng Manila. Natuwa ako at nagpapasalamat sa kanyang tita dahil natanggap naman ni Sargento yung liham ko. Merong iniwang address sa akin si Sargento sa Taguig, isang military housing facility. Pumunta raw ako doon. Labis ang aking kasiyahan kasi
Magkikita ulit kami ng aking mahal. 5:00 na ng hapon, nakarating ako ng Taguig. Sa tulong ng isang gwardya, madali ko namang natunto ng kanyang lugar. Isang single detached na housing unit. Semi-bungalow. Kumatok ako habang matindi ang tibok ng puso ko. Sa sobrang pananabik. Pagbukas ng pinto, isang sexy muscle na sundalong tumambad sa aking harapan. Si Kuya Carlos! Nakasuot siyang sandong puti at itim na maikling short. Mabilis na nagising ang aking pagkalalaki nang makita ko ang aking kaliguyo. Napansin ko rin ang suot niyang kwintas na bigay ko sa kanya. Misulang na shock si Kuya Carlos. Labis na kasiyahan ang naging reaksyon ng kanyang muka. Hindi pa nga naisasara yung pinto, nagyakap na kaming dalawa. Hinalikan niya ako sa noo, sa pisngi, at smack sa labi. Akala mo ang tagal-tagal naming hindi nagkita. Maganda ang kanyang bahay kahit maliit lang. Merong isang silid, living room, dining, at kitchen area. Nakatamtaman ang laki. Kompleto rin yun ng mga gamit at muebles. Habang nagbubukas ng serbesa mula sa fridge, nabanggit ni Kuya Carlos na tanggap niya ang sulat ko. Natuwa din siya na pumayag na ako sumama sa kanya sa probinsya. Meron daw siyang itatayo ng negosyo na prawn farming. Hati kami sa kikitain dito. Hinanap ko si Ate Riza. Binanggit sa akin ni Sargento na hindi na niya ito pinasama at nagpaiwan na lang ito sa Quezon Province. Samantala, naging abala si Sargento nitong mga nakaraang linggo dahil sa logistic planning and training para sa isasagawang anti-terror mission sa Mindanao. Kasama siya sa naatasan para sa isang volunteer scout ranger group. Namiss mo ba ako, Rob? Tanong sa akin ni Sargento noon habang umiinom ng beer. Siyempre naman, kuya. Walang araw na hindi kita namimiss. Akala ko nga, nakalimutan mo na ako eh. Sagot ko sa kanya noon. Tapos tumungga na rin ako ng malamig na beer. Alam mo, Rob, may binigay na sulat si Tita Carol galing sa'yo. Nalaman ko na babalik ka uli kaya naghabili na lang ako na kapag dumating ka, puntahan ako dito. Agad ko siyang niyakap noon at hinalikan sa pisngi. Ang bango ni Kuya Carlos. Amoy pulbos na para bang baby. Tapos nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. Yung sulat mo kasi, Rob, masyadong skandaloso. Mabuti na lang, walang nakialam doon. In love ka na talaga sa akin ah. Bigla niyang pinindot yung ilong ko. Pagkatapos, tumayo si Kuya Carlos. Magluluto daw muna siya ng hapunan namin. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw ba maulit muli yung ginawa namin sa Bulacan. Nang marinig ko yun, nag-apoy na naman ako sa libog ng mga sandaling yun. Habang nagluluto si Sargento, hindi ko mapigilang yumakap sa kanyang malapad na likod. Huwag kang malikot dyan, Rob. Baka mamaya, mapaso tayo ng niluluto ko. Sabi sa akin ni Sargento noon. Mamaya mo nakalikutin yan. Nakikiliti ako. Ang sarap naman yan, kuya. Sabi ko kay Sargento habang hinahalik-halikan ko ang kanyang likod. Oo, masarap talaga to. Nilagang karning baka. Pampakatas. Kaya mo ba, Rob, hanggang 3? Masarap yung pagkakaluto ni Kuya Carlos sa nilagang baka. Kompleto yun sa sahog. Matapos kaming kumain, nagpahinga muna kami para bumaba ng konti yung kinain namin. Maya-maya, nagsalang siya ng video recorder ng isang X-rated straight porn movies. Pumwesto kami sa sofa.
Okay, hanggang dito muna guys, no? Mag-resume tayo ng upload ng Ang Kaibigan Kong Sarhento by next week. Ilang episode na lang naman, mag-finale na tayo, kaya abangan nyo yan guys. Ako, personally, naniniwala ako na yung nanay, kahit hindi mo sabihin, kahit pilit mong itago, alam nila kung kailan tayo malungkot at may problema eh. Yun yung tinatawag na mother instinct. Kasi dinala nila tayo sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan. Pinalaki at hinubog nila tayo hanggang sa kaya na natin ang laban ng buhay. So kung meron mang isang tao na makakaintindi sa atin, sila yun, yung mga nanay natin. At sa mga gusto pong mag-share ng kanilang personal experience, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yung email address guys, nasa description box yan lagi. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.